kababayan, ito yung una nating pag-uusapan ngayon, si Bato. Nako, Mama Marites Mosne, mega love shoutout po. Si Bato, mga kababayan, ako. Itanong ko lang mga kababayan, nasaan na kaya si Bato? Kung naalala ninyo kahapon mga kababayan, sinabi ko nga sa inyo na si Sara Duterte na ang nagsabi na si Bato po ay may warrant of arrest mula sa ICC together with the Interpol. So, sabi nga ni Bato, ay ni Sara, mag-ingat si Bato. Kasi mga kababayan, hindi po basta-basta yan. Nangyari na po kasi na nakulong si Digong. So, ibig sabihin, may warrant si Bato. Ngayon, ito na, mga kababayan. Surprise, hindi pumunta sa Forbes Park. Diba? A weekend empath. May love shoutout po. Kaya, kung nagtaka kayo mga kababayan, wala po si Bato kagabi sa rally. So, ngayon, run, Bato, run. Takbo, Bato, takbo hanggat may lupa. So, ito mga kababayan, ako po. Ay, Diyos niyo Marimar. Ma'am Nora ni Rida, hello po. So, ito na nga mga kababayan, no? Pakinggan po natin mula kay Attorney Cristina Conte, kung ano ang sunod na mangyari pagkatapos po na si Digong ay tinanggihan ang interim release, hindi pinayagan na makalaya pansamantala. So, ito po mga kababayan, Attorney Cristina Conte, 50 minutes pa lang bago in-interview ni Karen Davila. Easy Files. Eto na. Pakinggan ninyo. Book your next trip anywhere in the world with the Trip.com app. Patay kang bata ka. Wait lang po may ads lang. Okay. Another thing, all right, is Senator Ronald Bato de la Rosa and other players. Another thing daw, no, kay Senator Ronald Bato de la Rosa and other players. So, ibig sabihin, another na mawaran. Ito po. Right, in the drug war. You have former Senator Antonio Trillanes who said, malapit na yan, lalabas na ang arrest warrant laban sa dalawang iba pa. Nako, malapit na yan, lalabas, laban sa ibang dalawa pa. Nako po. Actually, mga kababayan, ulitin ko sa inyo. Ang sabi noon, siyam na redacted ang may warrant susunod kay Digong kasi 10 yan sila. Number 1 si Digong, so may siyam pang natitira. May siyam. Ngayon mga kababayan, 7. 7 na lang. Sa 7, may 2 susunod kay Digong. Ang pinangalanan ni Senador Trillanes, si Bongo, si Bato. Ang nilabas naman ng ICC, si Vitaliano Aguirre at si Bato. Pero, hindi po magkaiba ang sinabi ni Trillanes na si Bato ang sunod, no? At ganun din sa ICC, si Bato rin ang sunod. So, pakinggan niyo po ang sagot ni Attorney Cristina Conte. Naniniwala po ba kayo, given the ICC's actions with the interim release, is posibleng maglabas ng ibang mga pangalan? Or do you believe the ICC will first concentrate on former President Duterte and possibly even him alone? Well, I would say the prosecution, it's in charge of it drives the prosecution, who, what, when, why, where, will they charge? The prosecution has already built up a case against Bato de la Rosa at... Nako, kita nyo? Against Bato de la Rosa. So, mga kababayan, matanong ko lang, nasaan po kaya si Senador Bato ngayon? Si Cheese, hindi na nagpapakita. Si Bato, hindi na nagpapakita. Si Joel Villanueva, hindi na rin nagpapakita. So, nasaan na nga ba sila ngayon? Naku, mga kababayan. Ito, isip ko lang ito. Wag naman sana, wag naman sanang magsama silang tatlo at magliparan ng ibang bansa. Wag naman sana. Magsama silang tatlo at lilipad sa ibang bansa.
the least. Bato's name even appears in and this is more controlling rather than the interim release issue, the document containing the charges. This is the proposed, in the Philippines we call it the information. So draft charges against Duterte, it clearly lays out that Duterte is part of a group that has planned the killings. Ang tawag po nila dito, common plan. That's how they term it. So in the common plan, they've identified at least 8 other persons. So, 8 other persons. So, ibig sabihin, mga kababayan, ito nga ang nakalagay, hindi ko rin maintindihan. Una, ang sabi, siyam pa ang may waran. Tapos, ngayon, 8 na lang na daw ang kailangan. So, 8, so kumbaga 7, pang 8 si Digong. So parang nakaltasan ng 2. Hindi ko sure kung ito bang mga nilalabas nila ay accurate kasi iba-iba iba-iba. Kay Trillanes ang sabi 2, sa ICC 2 naman, pero hindi si Bongo, kundi si Aguirre at si Bato. Kay Trillanes si Bongo at si Bato. Ito naman kay Attorney Cristina Conte, si Bato lang. Hindi niya sinabi kung sino yung pangalawa. Ngayon mga kababayan, malilito sila dito. Ma'am Silpa Glory, mamaya po. Malilito sila dito mga kababayan kung sino nga sa kanila ang huhulihin. Kaya sabi nga ni Sara, mag-ingat siya. Huwag siyang pakampante. May waran talaga kasi galing siya doon, nakita niya. Nako. A to H, and it's a bit redacted, but you can kind of figure out. Yeah. At least 2 are Siguro police ako yung officers, isa yung isa appointed, yung isa close enough, 1 is a friend. Ito pakinggan ninyo yung sinasabi ni Attorney Cristina Conte. Ulitin ko Ito ang sabi niya. Sino-sino ba? Charges against Duterte, Art it clearly Rabilo, lays yun po. out that Duterte is part of a group that has planned the killings. Ang tawag po nila dito, common plan. That's Common how plan. they term it. So in the common plan, they've identified at least 8 other persons. 8. A to H, and it's a bit redacted, but you can kind of figure out. Yeah. At least 2 are police officers, yung isa appointed. Nako! Eto na nga, mga kababayan. 2 police officers, yung isa appointed. Ano pa ang sunod? Pakinggan ninyo Ang sabi ni Attorney Cristina Conte, nahuli na si Digong. So, kailangan 8 na lang na redacted. So, hindi na 9, 8 na lang. So, una, may 2 police officer. Hindi ko alam kung sino yung 2 police. Either, ito para sa akin, si Bato at si Albayalde. Kasi 2 police officer. Tapos yung isa, appointed. Ito Yung isa close enough, and it's a bit redacted, but you can kind of figure out. Yeah. At least 2 are police officers, yung isa appointed, yung isa close enough, 1 is a friend. 2 police officer, yung isa appointed, yung isa malapit kay Digong, tapos yung isa, friend ni Digong. Hala. Ito, isipin ko na lang. Si Bato, police. Si Albayalde, police. So, 2 na sila, 2 officer. Yung isa, malapit kay Digong, sabihin na lang natin, si Bongo, malapit kay Digong. Yung isa, appointed, sabihin natin, si Vitaliano Aguirre yun. Either, yung malapit kay Digong, either si Bongo o si Sara. Kasi ang sabi, ulitin natin. Common plan, that's how they term it. So in the common plan, they've identified at least 8 other persons. A to H, and it's a bit redacted, but you can kind of figure out. Yeah. At least 2 are police officers, yung isa appointed, yung isa close enough, 1 is a friend. Close enough, tapos yung isa, 1 is a friend. Ito Ma'am Elmira Olbrich, maraming salamat po ma'am sa yung super palipad. Thank you so much po. Nakita nyo mga kababayan, yung una, 2, police officer. Yung sunod, malapit kay Digong. Pangalawa, close friend. Tapos, yung sunod ay appointed.
These 8 players are also considered among the most responsible. Bato de la Rosa's name appeared in that document. Patay. And for us, it indicates that it's almost impossible to mention the war on drugs without his name. Patay. Nako. Hindi daw masasabing war on drugs kung wala ang pangalan ni Bato. Hala ka, Diyos ko, masaya to. Mauubos yung 2 pulis, malapit kay Digong, tapos isang friend, tapos isang appointee. Aba, hindi ko alam kung alin doon yung malapit kay Digong, either si Bato ba, ay si Bongo ba o si Sara. Kasi malapit kay Digong na friend at malapit kay Digong. Iba yung friend, iba yung malapit, at iba pa yung appointed. Nako po, mauubos to, 2 pulis. Isang kaibigan, isang malapit, at isang appointed. So 5. Yung 3, sino yun? Kasi 8 eh. And do you believe that there is a possibility, I mean, given that the situation has changed, with Duterte, he was sent to the ICC because you have to remember, he was coming in from Hong Kong. Then he was essentially held in effect at the airport or even sa Nichols yun, no? Parang nakahold siya doon. And then because of cooperation with the Interpol as this government terms, napadala siya. Pero si Bato de la Rosa is an elected official. He's within the Senate walls. Do you believe it will be more difficult to frankly, sa totoo lang, Patay. send him to the ICC? Hala. Well, yes. Alo! Bato! Kahit mahirap man or difficult na dalhin ka sa ICC, pero mahirap talaga, yes. Sabi ni Attorney Cristina Conte, difficult talaga si Bato. Bakit? Kasi alam nyo, manlalaban talaga yan. Nako po, eto na. Actually, in the case of Bato de la Rosa, we also have to figure in that he was a former police chief. And technically, the entity, the authority that could arrest people in the Philippines would be the PNP or maybe the NBI or law enforcement. So, dito, inamin mismo ni Attorney Cristina Conte na medyo mahirap talaga si Bato aristuhin kasi nga dati siyang PNP chief. So, syempre, may mga may mga backup yan, 'di ba? Manlaban yan. Si Digong kasi nalalaman natin na puro lang salita, puro lang kayabangan kasi ang sabi niya, yung mga ICC na yan, kapag ako kinulong nila doon, pagsasampalin ko yan. Pero nang dumating doon, I am Rodrigo Roa Duterte, potang ina nyo. So kung dati kang chief, parang paano ka huhulihin ng pulis mo? Diba? So, difficult talaga si Batong aristuhin, mga kababayan. Aminado. Kaya, dati siyang PNP chief. So, sabi ni Attorney Cristina Conte, paano kahulihin ngayon ng pulis? Mahirap talaga. Kaya, either, mga kababayan, ang gagawin ni Bato, either magtago o manlaban. Pero hindi gagawin ni Bato manlaban, mga kababayan. Hindi niya gagawin manlaban. Why? Ayaw niya na may madamay. Siyempre, kahihiyan naman yun. Kahihiyan yun na may kaso ka, may warrant ka, tas mangdamay ka pa ng mga bodyguards. Kung may kaso ka, magpahuli ka o manglaban ka, ikaw lang. Huwag kang magdala ng bodyguard. Kay kawawa naman yung mga bodyguard mo. Kung isali mo yan dyan sa pagtutugis o pakipagbarilan dyan, makipagpatayan ka. Syempre, police ka noon. Yawa! Sabi mo, yawa! Gusto ko ba mag-marines? Kaso pagbunot na ko ba, di mangyod mo akong nabunot. Kaya, police na lang yun. Dati. So it's a bit complicated because of also his position. He could ask for refuge in the Senate. So it really depends on how this government will look at this. Whether it's protecting a person accused of crimes against humanity or it's protecting a Filipino senator. Okay, my last question is, you've already said that the hearing technically is already a year delayed. Ito pa, yung patungkol kay Digong, mga kababayan. Ang hearing ni Digong ngayon, ang sabi,
Ang sabi ng abogado ni Digong, hindi na daw maka-stand to trial si Digong. Hindi na daw makatayo, hindi na daw sagot kung ano man mga tanong sa kanya. Ngunit mga kababayan, ang kamalian nila, biglang lumabas yung kapatid ni Digong. At bigla na namang nagsalita sa media. Putang ina talaga, ang bububod talaga, ang bububo ninyo. Laging panindigan ni Kopman na si Digong hindi na daw makakilala. Hindi na daw maka-attend sa hearing kay wala na daw lost memory. Putang ina, lumabas ang kapatid ni Digong, nagpa-interview sa media at ang sabi, matagal na alam ni Rodrigo na hindi siya pagbigyan sa interim release. Nakausap ko siya kahapon lang. Putang ina. Diba? Ay, gusto nyo makita, mga kababayan. Gusto nyo makita kung paano nila pasinungalingan na si Digong daw hindi makakilala. Pero nung pumunta yung kapatid ni Digong doon na bunso, yung lalaki, sinabi, matagal nang alam ni Rodrigo yan, nag-usap kami kahapon. Ito, hanapin natin. Wait lang yung kay Attorney Conte. Kapatid, matagal nang alam ni Digong. Matagal na alam ang interim release. Naku, mga kababayan, matatawa ka dito sa mga kasinungalingan nila. Ito So Sezzle, my go-to May buy ads now, lang. pay later app, they've got this new feature. Binububo kasi where you nila can yung earn tao. Sezzle spend- Nagkausap kahapon sa detention facility ng International Criminal Court o ICC ng The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kanyang kapatid na si Bong Duterte. Ayan nagkausap kahapon sa The Hague, Netherlands. Ngayon mo sabihin, Kopman, kung si Digong hindi makakilala, kung si Digong hindi alala, wala na daw, lost memory na daw. Ngayon mo pasinungalingan ito na mismo ang kapatid ni Digong, binuko yung kasinungalingan ninyo. Ayon sa kapatid ni FPRRD, alam na ng dating Pangulo ang desisyon ng ICC na tanggihan ang apela ng kanilang kampo. Paano nasabi yan ng kapatid ni Digong na si Bong Duterte, na matagal na niyang alam na hindi payagan ang kanyang interim release? Mismo yung kapatid umamin, matagal na yung alam niya, nag-usap kami kahapon. Alam nyo sa totoo lang, yung mga DDS na nag-abang-abang dyan sa mga kapag-anak ni Digong, bintahan nyo ng pulburon. Hoy, ako nanawagan ako. Sa mga vlogger dyan, na nag-aabang sa mga kamag-anak ni Digong, na interviewin kung ano ang pinag-usapan, bago ninyo interviewin, bintahan nyo ng pulburon. Bakit? Bakit? Para habang nagsalita, nabubulol. Habang magsasalita, uubo-ubo. Kasi pag nag-uubo-ubo yan, mapuputol. Di ba? Ang problema lang kasi, yung binibintahan ng pulburon napapasabi Di ba? Bintahan nyo ng pulburon. Alam nyo, sa totoo lang, gusto ko pumunta dyan sa dahig. Para pag pumunta yung mga kamag-anak ni Digong dyan, interviewin ninyo, sir, ma'am, mamaya na po. Pulburon muna. 20 euro ang isa. Kasi kapag pakainin mo ng pulburon yan, mag-uubo-ubo yan. Maputol-putol yung sinasabi. Wait lang. Together, I'm just talking with the late president, ex-president. Gaganon yan So, naubo. Kasi may pulburon. Ngayon, pag nanghingi, tubig. 30 euro, tubig. Di magkapera ka pa. Diba? Ang problema lang kasi mga kababayan, nabubuking. Nabubuking. Ay,
na interim release. Mismong ang dating Pangulo ang nagsabi umano sa kanya na alam na niya ang desisyon ng korte. Mismo si Digong ang nagsabi sa kapatid na si Bong na alam na daw ni Digong ang desisyon ng korte na tanggihan or i-denied ang interim release niya. So ano yung sabi ni Koopman na si Digong daw hindi na makaalala, nakalimutan na daw niya, putang ina. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, ginagago kayo. Ginagago kayo ni Digong. Tignan ninyo, nakakulong na lahat-lahat, gago pa rin. Kita niyo, nakakulong. Kayo kasi, mga DDS vlogger, tigilan nyo kayong kaka-interview dyan. Bakit? Napapahamak si Koopman. Bukas, ano na naman iisipin ni Koopman nito? Ano na namang alibay, ano namang pautot ni Koopman? Sabihin na naman niya, si Digong napuno ng anong tawag doon? Yung, alam niyo yung bubukol-bukol yung dila na masakit. Siningaw kasi hindi makapagsalita. Ano na naman sabihin ni Koopman ito? My client, Mr. Duterte, did not talk because of singaw. Namaga ang muso ay puro singaw. Sa bagay, pwede mo na sabihin singaw kasi hindi mo naman nakikita. Diba? Maniniwala pa ako, pero putang ina naman kasi, paglabas kasi ng mga kamag-anak, nabubuko. I did not mention that to him. He mentioned it. Sorry to you hear about it, but he's prepared. But it's okay. Diba? Kita niyo? I did not mention. He did mention. He mentioned that. At because of that, he's okay. Putang ina, diba? He's okay. Ayun kita niyo. Ayun he's okay. He's okay. Sabi ni Bong Duterte. Kita ninyo? Baka sunod araw niyan, sasabihin na naman ni Koopman, my client, Mr. Duterte, did not talk because has a toothache. Tapos gagano na naman si Digong, putang ina to si Koopman talaga. Basta mabayaran ko lang talaga itong animal na to. Makalaya lang talaga ako dito, Koopman. Putang ina ka, yung kickback ko sa pugo na ubos mo na. Yung kickback ko sa pugo, yung bigay ni Atong Ang, naubos na ni Koopman. Alam nyo, ito masamang balita. Ang tagapagmana po ng yaman ni Digong ay hindi po ang kanyang mga anak, nor si Polong, nor si Baste, nor si Sara, nor si Kitty. Alam nyo sino? Si Koopman. Si Koopman ang tagapagmana ng pera ni Digong. Putang ina, lasunin pa. Ay, nako. Darating ang panahon dyan, lalasunin ni Koopman yan si Digong. Kita ninyo, ang tagapagmana ng kayamanan ni Digong si Koopman, hindi ang mga anak niya. Hindi talaga. Si Koopman, he is okay. Makulong na lang si Bato, susunod na lang si Bongo, dawit si Albayalde, sabay si Aguirre, putang ina si Digong. Sabihin na naman, he's okay. Pakinggan nyo Mismong ang dating Pangulo ang nagsabi umano sa kanya na alam na niya ang desisyon ng korte. I did not mention that to him. He mentioned it. I did not mention that to him. He mentioned it to me. Ayan sabi ni Bong. Anong sunod? Sorry to you hear about it, but he's prepared. But it's okay. I'm sorry na hindi daw niya na-mention sa mga vlogger. But he's okay. Kita nyo mga kababayan, he is okay. Ay nako. Kita no. It's okay.
Samantala, si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque naman, naniniwalang nagkamali ng desisyon ang ICC. Utang ina mo, Roque, nagkamali ng desisyon. Ikaw yung nagkamali ng desisyon. Namanas na yung pisngi mo, namamayat yung binti mo, animal ka. Diba? Ayan na, mga kababayan, nasaan na kaya si Bato, si Chis at si Joel Villanueva? Hindi ba kaya nagsama sila papuntang dahig na uuna?